Marshall Pick, Kabanata 5849. May nangyari. Sa Void, ang tatlong malalakas na lalaki ng dalawang lahi ng Human Race at Black Ink Clan ay nagkatinginan mula sa kabila ng mesa, na may malalaking mata na nakatitig sa maliliit na mata, at ang kapaligiran ay natahimik saglit. Uminom pa ng tsaa. Tumawa si Mona Ye, at bahagyang ibinunyag ang paksa noon, tila ayaw niyang sagutin ang tanong ni Yang Kai. Irrelevant ang tanong niya. Kahit na ilantad ni Yang Kai ang pasukan ng lihim na daanan, ang Black Ink Clan ay walang ideya ngayon, ngunit ang tanong ni Yang Kai ay nauugnay sa mga lihim ng Black Ink Clan. Paano siya madaling makapagbigay ng sagot? Sa hindi inaasahang pagkakataon, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at inagaw ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay. Siya nga pala, inilagay din niya ang mesa sa harap niya sa Mini-Etue Universe, at tumayo ng maayos at naglagay ng posterin na nakikita ang mga bisita. Uminom kayo at umalis. Natulala si Mona Ye sa kanyang nakita. Ikaw ay tumawag ng mga tao para uminom ng tsaa, at ikaw pa ang nagtutulak sa mga tao. Ang pagtalikod mo ay parang pagbuklat ng libro, di ba? Kudlit. Bagamat hindi si Mona Ye, hindi niya nais na masangkot kay Yang Kai sa mawalang kabuluhang bagay na ito sa oras na ito. Kinindatan niya si Moyo, at bumalik ang dalawang Royal Lord sa No Return Pass, naiwan si Yang Kai mag-isa sa Territory Gate. Makalipas ang 3 araw, pagkatapos mabilang ang lahat ng mga supply, personal na inihatid ni Mona Ye ang space ring kay Yang Kai. Ang dami ng mga materyales na naihatid sa oras na ito ay napakalaki, at higit sa 100 space ring ang ginamit. Ini-inspection ni Yang Kai isa-isa, at hinimok ni Mona Ye sa gilid na hindi mapalagay. Brother Yang, huwag kalimutan ang nakaraang kasunduan. Casual na sinabi ni Yang Kai. Huwag mag-alala, palagi akong tapat at taos-puso. Matapos ang pakikitungo sa iyo sa loob ng maraming taon, kailan pa ako bumalik sa aking salita? Ito ay totoo, ngunit ngayon at pagkatapos, si Mona Ye ay nakakaramdam pa rin ng kaunting pag-aalala. Nang makita ang kanyang hitsura, sinabi ni Yang Kai. Sa ganitong paraan, tatalikod ako, hawak mo na ang Territory Gate ngayon, kaya hindi ako dadaan mula sa Territory Gate na ito. Mahigpit na tumanggo si Mona Ye. Iyon ang ibig kong sabihin. Pumunta siya dito para lang gawin ito ni Yang Kai. Inikat ni Yang Kai ang kanyang mga labi. Kung tutusin, hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Mayroon tayong panghabang buhay na pagkakaibigan. Ako ay lubos na madidismaya kung gagawin mo ito ng ganito. Ang pagkakaibigan na ito ay nakakamatay, muntik mo na akong mabugbog. Kudlit. Si Mona Ye ay naninirang puri sa kanyang puso, hindi maiwasang dumagsa ang ilang hindi makayanan na pangyayari sa nakaraan. Ang sakit ng ulo ay nagsabi. Hindi naman sa wala akong tiwala sa iyo, malaking bagay lang ito. Ayos lang, naiintindihan ko. Pinutol siya ni Yang Kai, masyadong tamad para makinig, sa pagkakataong ito ay nakatanggap siya ng napakaraming supply mula sa Black Ink Clan, at maganda ang mood niya, at hindi na siya nag-abala na gambolain si Mona Ye, kaya masaya niyang hinayaan siya sa isang tabi. Matagal nang inihanda ang Black Ink Clan, nang lumipad ang halos 20 pseudo-royal lord at tumayo sa tabi ni Mona Ye, hamarang sa harap ng Territory Gate. Sa ilang sandali, binilang ni Yang Kai ang mga materyales na malinaw at tinanggap ang mga ito ng may kasiyahan. Ang mga materyales na inihatid ng Black Ink Clan sa pagkakataong ito ay hindi dapat kulang. Sa halip, sila ay higit pa sa mga pangangailangan ni Yang Kai. Tila ang isang dahilan din ng Black Ink Clan ay para hindi silang bigyan ng gulo ni Yang Kai. Sa kabilang banda, nang makitang hindi agad umalis si Yang Kai pagkatapos bilangin ang mga supply, bahagyang napanatag si Mona Ye. Bagamat tumabi si Yang Kai, pinamunuan niya ang isang grupo ng pseudo-royal lord para hawakan ang Territory Gate, ngunit mayroon pa ring lihim na daanan na nag-uugnay sa 3,000 mundo at Black Ink Battlefield. Makakabalik pa rin si Yang Kai kahit na hindi siya dumaan sa Territory Gate na ito. Kung aalis siya sa sandaling ito, talagang hindi siya pipigilan ng Black Ink Clan. Masakit sa ulo nila ang pakikitungo kay Yang Kai, ngunit ang isang bagay na nagpapagaan sa kanya ay ang hindi niya sinira ang kontrata ng hindi kinasasangkutan ng mga interes ng human race. Lumipas ang oras. Sa ilang mga punto makalipas ang ilang araw, biglang lumitaw ang mga ripples sa Territory Gate, at nagkaroon ng pagtaas-baba na pagdalaw ng Space Principle. Ang napakaraming pseudo-royal lord na naghihintay dito ay agad na nag-refresh, at nang tumangala sila, nakita nila ang mga silhouette na biglang lumitaw mula sa manipis na hangin. Medyo marami sila, 11 sa isang grupo, at lahat ng kahangahangang paraan ay masigla, lahat sila ay pseudo-royal lord. Tumingin din si Yang Kai doon, nakakita ng ilang pamilyar na mukha, at agad na naunawaan kung saan nanggaling ang mga pseudo-royal lord na ito.
Ito ang Territory Lord na tumakas pabalik mula sa E5 territory. Ang E5 territory battlefield ay pinili ng Black Ink Clan para gamitin nilang battlefield, at ang Chiwo Army sa E5 territory ay isa ring pangunahing target. Sa makatuwid, bago lumitaw si Yang Kai, ang buong E5 territory ay namuhunan sila ng maraming Pseudo Royal Lord. Oo naman, lumampas na ito sa limitasyon na halos hindi na kayang tiisin ng Chiwo Army. Gayunpaman, tinulungan ni Yang Kai si Chiwo na patayin ang 8 Pseudo Royal Lords sa E5 territory. Nakita ng natitirang Pseudo Royal Lords na hindi maganda ang sitwasyon at nagmamadali silang tumakas. Matapos ang halos 3 buwan, sa wakas ay bumalik sila sa No-Return Pass. Sa totoo lang, napakabuti pa rin ang kanilang swerte, dahil hinanap ni Yang Kai ang kanilang kinaroroonan sa daan noong nasa E5 territory pa sila, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya ito mahanap, at hindi niya alam kung saan sila tumakas. Mula noong panahong iyon, sila ay nagtatago sa bundok at natakot. Bukod sa pagpapadala ng mensahe pabalik sa No-Return Pass noong tumakas sila, hindi sila nakipag-ugnayan sa Northern Pass upang ipaalam ang digmaan sa E5 territory. Kung gusto nilang makipag-ugnayan sa Northern Pass, kailangan nilang maghanap ng mga base ng Black Ink Clan na nakaistasyon sa iba't ibang rehiyon. Ngunit hindi ligtas ang mga lugar na ito sa panahon na iyon. Sa sandaling bumalik sila sa No-Return Pass, bigla nilang nakita ang isang grupo ng mga powerhouse ng Black Ink Clan na naghihintay sa Territory Gate. Maging si Mona Ye ay kabilang sa kanila. Ang grupo ng Pseudo Royal Lord ay biglang nagulat at nagtaka kung ano ang nangyari. Isang nangungunang Pseudo Royal Lord ang dumating upang sumaludo sa kahihiyan, at habang iniuulat ang kanilang sitwasyon nang umalis sila sa E5 territory, ibinigay nila ang sisi kay Yang Kai nang may puot sa kanilang puso, inilingon niya ang kanyang ulo at tumingin sa isang tabi, napabuka ang bibig niya na halos magkasya ang isang itlog. Ang iba pang Pseudo Royal Lords na bumalik ay sinundan ang kanyang tingin, at pagkatapos makita ang figure doon, nagkaroon ng kaguluhan. Sa direksyong iyon, nakatayo si Yang Kai at tumingin sa kanila ng may mapanuksong ngiti, na ginawang nanginginig at natarante ng sabay-sabay ang isang grupo ng Pseudo Royal Lord. Anong nangyayari dito? Bakit nandito ang Human Race Killing Star? Dahil nandito siya, bakit hindi nag-away ang dalawang panig? Sa halip, namumuhay sila sa pagkakaisa. Aij, iwanan mo na ang lahat, nawala ang E5 territory, hindi mo kasalanan ang maghintay. Pagod na ikinaway ni Mona Ye ang kanyang kamay, at ang mga Pseudo Royal Lord na tumakas noon ay tumabi at pinakanak ang kumukuha ng mga kakaibang bagay. Tiningnan nila si Yang Kai. Hindi nila alam kung ano ang nangyari sa oras na ito hanggang sa matagpuan ng isang Pseudo Royal Lord na pamilyar at nagtanong tungkol sa sitwasyon. Sa wala pang 3 buwan, 2 beses na sinalakay ni Yang Kai ang No-Return Pass, na ipinakita ang kanyang malakas na lakas at pinilit ang ating Black Ink Clan na sumunod sa ilan sa kanyang mga kahilingan. Bagamat nandito siya ngayon, nananatili lamang siya sa pakikipagnegosyo, hindi para manggulo. Matapos marinig ito, ang mga Peking Royal Lords na tumakas pabalik ay may kakaibang ekspresyon at masalimuot na pag-iisip. Mayroong tuloy-tuloy na batch ng Black Ink Clan powerhouses na tumatakas mula sa Territory Gate, lahat sila ay inutusang lumikas mula sa battlefield ng malaking teritoryo sa lahat ng dako, hindi lamang ang Pseudo Royal Lord, kundi pati na rin ang malaking bilang ng Territory Lord. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pagtakas, at ang lakas ay mababa, ngunit hindi sila makakasabay. Bukod dito, nakatakas ang kanilang mataas na antas ng lakas ng labanan, at kailangan din nila ng mga tropa upang isali ang atensyon ng Human Race Legion sa larangan ng digmaan sa lahat ng dako. Ang bawat grupo ng malakas na Black Ink Clan na bumalik mula sa pagtakas ay nabigla nang makita nila si Yang Kai, at nang malaman nila ang sitwasyon, hindi maiiwasang nagdulot sila ng matinding kahihiyan at hindi pagpayag. Masasabing ang kasalukuyang sitwasyon ng ganitong uri ay puro iisang tao ang sanhi. Pinipilit ni Yang Kai ang Black Ink Clan na isuko ang lahat sa 3,000 mundo. Tulad ng sinabi ni Mona Ye dati, ang Black Ink Clan ay nagtrabaho ng husto sa libu-libong taon at tuluyang nawala. Pagkalipas ng 2 buwan, ang huling batch ng mga powerhouse ng Black Ink Clan ay umatras sa No-Return Pass, at sakalang nakahinga ng maluwag si Mona Ye, lumingon siya kay Yang Kai, na naghihintay ng maraming araw, at sinabing, "Brother Yang, tapos na ang negosyo mo sa Black Ink Clan." Tiningnan siya ni Yang Kai na may malamig na mukha. "Tapos na ang negosyo ko sa Black Ink Clan, wala na akong ibang negosyo." Nagkunwaring nagulat si Mona Ye. Ano ang tinutukoy ni Brother Yang? Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin at sinabi,
Ang mga materyales na ibinigay mo sa akin ay para lamang sa mga buhay ng mga pseudo-royal lords, hindi kasama ang napakaraming territory lord at iba pang Black Ink Clan Master. Alam din niya na may ilang territory lord at ang Black Ink Clan Master na tatakas kasama niya, ngunit ang bilang ng hindi inaasahan ay magiging napakalaki. Sa ganitong paraan, kahit na manalo ang human race sa mahigit 100 larangan ng digmaan at lipulin ang hukbo ng Black Ink Clan, hindi ito magiging sapat para masaktan ang Black Ink Clan. Tumawa si Mon-ay. Kung gayon, ano ang gusto mo? Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin at sinabi ang bawat salita. Kumuha at dagdagan ang materyales na ibinigay mo. Ibinuka ni Mo-na-ye ang kanyang mga kamay. Wala akong magagawa. Naglagay siya ng poster na ang mga patay na baboy ay hindi natatakot sa kumukulong tubig. Gayunpaman, ang lahat ng dapat nabawiin sa Black Ink Clan, ngunit si Yang Kai ay hindi dapat banta sa kanya, kaya natural na hindi na siya kailangang pigilan pa. Malamig na tinitigan siya ni Yang Kai, at natagalan bago siyang umuso. Mag-ingat ka, huwag kang mahulog sa mga kamay ko. Bagamat mayroon pa siyang kabisera para mag-amok ng Northern Pass, napakaraming powerhouses ang natipon sa Northern Pass ngayon. Kung talagang manggugulo siya, hindi na ito magiging kasing dali ng dati. Ito rin ang dahilan kung bakit tumaas ng husto ang kumpiyansa ni Mo-na-ye. Ang Northern Pass ngayong araw ay masasabing nakakuha ng lahat ng elite of Black Ink Clan, na walang katulad na makapangyarihan. Hindi pa banggitin na si Yang Kai ay nag-iisa, kung ito ay upang hilahin ang lahat ng 9th grade ng human race sa kasalukuyan, at maaaring hindi ito isang magandang deal. Napakaraming pseudo-royal lord. Gumawa ng daan. Isang malalim na sigaw ang pinakawalan ni Yang Kai. Ibinaling ni Mo-na-ye ang kanyang ulo, at ang mga pseudo-royal lords na nakaharang sa territory gate ay nagwagayway ng kanilang mga kamay, sa susunod na sandali, at maraming pseudo-royal lords ang dahan-daang umatras sa gilid at gumawa ng daanan. Iniunat ni Mon-ay ang kanyang kamay at sumenyas. Brother Yang pakiusap. Bumantong hininga si Yang Kai, nang walang anumang pag-aalinlangan, lumabas siya sa territory gate. Sa susunod na sandali, isang mababang inumin ang lumabas. Gawin mo. Sa isang iglap, sa lahat ng direksyon, umulan ang napakalakas na marahas na pag-atake, at si Yang Kai ay pinasabog sa territory gate bago pa man isang salita sa eksena, at isang malabong galit na dagandong ang lumabas. Mo-na-ye, papatayin kita. Sa pagtingin sa dahan-daang umiikot na territory gate, si Mo-na-ye ay may tame-time na ekspresyon. Sa huling sandali, hindi niya intensyon na patayin si Yang Kai. Alam niyang imposibleng patayin si Yang Kai ng ganoon kadali. Gusto lang niyang pilitin na umalis kaagad si Yang Kai, siguro. Medyo masakit sa kanya, pero hindi gaanong nakakaapekto. Ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ang isang grupo ng mga pseudo-royal lords, sinabi ni Mo-na-ye sa isang solemn na tono. Bigyan mo akong alalahanin ang kahihiyan ngayon, at ibabalik ko ito ng 100 beses sa hinaharap. Isa sa maraming peking royal lords ay binibilang-bilang isa. Lumingon si Mo-na-ye at tumingin sa territory gate. Ang territory gate na kanina pa umiikot ay nagyelo na parang ibabaw ng lawa sa ilalim. Alam niya na si Yang Kai ang gumamit ng paraan sa kabilang panig para harangan muli ang territory gate. Marshall Pick, Kabanata 5850. Kasalukuyang sitwasyon. Sa High Heaven Territory kung saan matatagpuan ang punong tanggapan, isang daloy ng liwanag ang tumagos mula sa kalangitan, at bago ito dumating, ang tunog ng masayang balita ay dumating na mula sa malayo. Ang E5 Territory ay nakamit ang isang malaking tagumpay. Ang E5 Territory ay nakamit ang isang malaking tagumpay. Ang human race ay walang paraan tulad ng Black Ink Clan upang magpadala ng impormasyon ng mabilis gamit ang kanilang Black Ink Nest, at ang frontline battlefield ay malayo, kaya hanggang ngayon, ang ulat ng labanan mula sa E5 Territory ay hindi pa naihatid dito. Sa mga unang taon, ang sangkatauhan ay nakulong sa 12 ng malalaking larangan ng digmaan, kung saan ang punong tanggapan bilang sentro, ang distansya sa pagitan ng bawat isa ay hindi masyadong malayo, ang balita ay hindi mabagal, ngunit ngayon ang linya ng labanan ay pinahaba, ang lahi ng tao 12 way hukbo ay labanan sa labas, bilang ang hub, ang head office ay may iwan tayo sa likuran, ang komunikasyon sa pagitan ng bawat isa ay lubhang tamad. Si Mi Jinglan kung ililipat o hindi ang head office sa frontline, ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin ito sa kanyang 8th grade Heaven Opening Realm Cultivation. Kung gagawin niya ito, tiyak na tatarget siya ng Black Ink Clan, at kapag na-atake na sila ng pseudo-royal lords, hindi na makakalaban ng husto ang head office. Nang dumating ang mabuting balita, tinatalakay ni Mi Jinglan ang mga mahahalagang bagay sa marami sa kanyang mga tauhan sa punong tanggapan, sa oras na ito, nakasulong na siya sa 9th grade.
Siya ay isang veterano ng 8th grade, na may matatag na pundasyon, ngunit nalilimitahan ng mga tanikala ng Heaven Opening Realm Method. Ang rurok ng 8th grade ay ang hangganan ng kanyang buhay, kaya naman siya ay natigil sa loob ng maraming taon ng walang pag-unlad. Sa pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill na iniabot sa kanya ni Yang Kai, hindi problema ang pagbuwag sa mga tanikala. Noong siya ay na-promote sa 9th grade, si Mi Jinglan sa wakas ay may kapital na upang ilipat ang head office sa frontline battlefield. Sa sandaling ito, lahat ay nag-uusap kung aling teritoryo ang lilipatan upang mas mapag-isa ang 12 way na hukbo. Nang marinig ang boses, natigilan ang karamihan, bagaman inaasahan na nila ito, ngunit tuwang-tuwa pa rin sila. Dahil nagpunta si Yang Kai sa E5 territory, kasama siya na nakaupo sa Chiwo Army, dapat walang problema para sa kanya na lutisin ang digmaang E5 territory. Ngayon ay gustong malaman ng lahat kung gaano kalaki ang resulta ng panig ng E5 territory ay nakamit. Pagkaraan ng ilang sandali, isang figure ang pumasok mula sa labas ng bulwagan at masayang nagulat. Mga Panginoon, nakamit ng hukbo ang isang malaking tagumpay sa E5 territory. Si Mi Jinglan, na nakaupo sa itaas, ay bahagyang tumango at nakangiting sinabi. Hayaan mo akong makita. Iniharap ng bisita ang ulat ng labanan, si Mi Jinglan na Divine Sense ay sumilip, hindi nagtagal ay nagpakita ng gulat na tingin. Ito. Bagamat alam niya na ang Chiwo Army, na pinamumunuan ni Yang Kai, ay tiyak na makakamit ang isang mahusay na bagay, ngunit hindi niya inaasahan na ang iba't ibang mga numero sa ulat ng labanan na ito ay magiging labis na labis. Chief Mi, kumusta ang resulta ng laban? Isang grupo ng mga tauhan ang nakatingin sa gilid na may halong hininga, napansin ang pagbabago sa ekspresyon ni Mi Jinglan, hindi nila maiwasang matigilan, hindi ba magandang balita ito? Bakit parang gulat na gulat si Chief Mi, maaaring ang Chiwo Army ay nakaranas ng matinding pagkatalo. Sa ilang sandali, ang mga puso ng mga tao ay hindi mapalagay. Isang mapait na ngiti ang pinakawalan ni Mi Jinglan. Minamaliit ko pa rin siya, tingnan ninyong lahat. Pagkatapos makipag-usap, iniabot niya ang ulat ng labanan sa kanyang kamay, isang grupo ng mga tao ang agad na nagpalitan ng pagsusuri, pagkatapos ng ilang sandali, lahat sila ay mukhang natulala, lihim na hinahangaan si Yang Kai bilang isang makalangit na tao. Ang ulat ng labanan ay nagpapakita na ang Chiwo Army ay nakipaglaban sa isang matinding labanan sa Black Ink Clan Army. Ang labanan ay napakalungkot na kahit na ang Eastern Army Commander ay halos mamatay sa lugar, si Yang Kai ay lumabas ng wala sa oras at pinalitan ng tubig. Isang mahiwaga at napakahabang ilog ng Great Daw ang nakulong ng ilang pseudo-royal Lord Masters, iligtas si Zhuao Chuyanghua at iba pa, na pinipilit pabalaykan ang Black Ink Clan Army. Pagkatapos ay pumunta si Yang Kai sa base camp ng Black Ink Clan na mag-isa at pinatay ang dalawang pseudo-royal lord. Sa labanang ito, sunod-sunod na natalo ang Black Ink Clan ng 8 pseudo-royal lord. Namatay ang pseudo-royal lords, pagkatapos ay tumakas ang iba, at ang Black Ink Clan Army ay hindi matatag, ang buong hukbo ay lumikas sa E5 territory, at si Yang Kai ay pumunta sa linya ng kaaway ng mag-isa, na may mapanirang puwersa ng pagdurog ng mga tuyong damo at pagwasak. Bulok na kahoy na tumagos sa Black Ink Clan Army, isang space divine ability na harangan ang territory gate. Ang Black Ink Clan Army ay walang oras para umatras at naging pagong sa isang garapon. At sabay ding umalis si Yang Kai sa E5 territory. Bagamat umalis siya sa E5 territory, nang wala ang pseudo-royal lord na nakaupo sa panig ng Black Ink Clan Army, paano sila magiging kalaban ng Chiwo Army? Chiwo 4-way army sa ilalim ng pamumuno ng kani-kanilang army commander, sa kanilang pagtugis sa Black Ink Clan Army sa E5 territory, gumugol sila ng isang buwan upang panasan ang buong Black Ink Clan Army. Ang ulat ng labanan na ito ay napakaikli, ngunit ang impormasyong isiniwalat dito ay nakakaramdam ng hindi kapanipaniwala sa lahat, kung hindi dahil sa katotohanan na ang ulat ng labanan sa frontline ay hindi maaaring pekeng, iisipin ng lahat na ang ulat mula sa Chiwo Army ay mali. Ngunit kung isa sa alang-alang na kumilos si Yang Kai doon, ito ay maliwanag. Bago pumunta si Yang Kai sa E5 territory upang suportahan ang Chiwo Army, alam ng lahat na ang labanan sa E5 territory ay magiging matatag, ngunit hindi nila inaasahan ang ganoong resulta. Dalawang sunod-sunod na strike lang, at 8 pseudo-royal lords ang napatay, isang nakakatakot na labanan, mahirap para sa iba pang 9th grade master na makamit. Dahil dito natakot ang natitirang pseudo-royal lords at mabilis na tumakas sa larangan ng digmaan, nang wala ang pseudo-royal lords, ang Black Ink Clan Army ay isang buto lamang na dapat ngat-ngatin. Ang territory gate ay hinarang ni Yang Kai, at ang Black Ink Clan na na-stranded sa E5 territory ay walang ibang paraan kundi ang makipaglaban hanggang kamatayan sa sangkatauhan,
kaya naman ang ulat ng labanan ay may mabibigat na numero ng merit sa labanan. Sa kapangyarihan ng isang tao, ang pagbabago ng pattern ng isang larangan ng digmaan at ang pag-akay sa hukbo ng sangkatauhan sa gayong maluwalhating tagumpay ay kapansin-pansin. Nasaan si Junior Brother Yang? Pinakalma ni Mi Jinglan ang kanyang isip at tumingin sa cultivator na dumating na may dalang mensahe. Umiling ang lalaki at sinabing, umalis si Sir Yang pagkatapos harangan ang territory gate. Sinabi ni Sir Zuaucho na bago umalis si Sir Yang, tila balak niyang bumiyahe sa No-Return Pass, na nagsasabing may gusto siyang makuha pabalik. Pumunta sa No-Return Pass para kumuha ng kung ano. Kumaibot ang bibig ni Mi Jinglan, matapang talaga ang lalaking ito. Ang No-Return Pass ngayon ay hindi tulad ng dati, wala itong karagdagang Royal Lord, mayroong isang bilang ng Pseudo Royal Lord na nakaupo sa bayan, ang iba pang 9th grade ay hindi dahan-daang pupunta doon, ngunit isinasaalang-alang na ito ay Yang Kai, gamaan ang loob niya. Hindi rin niya alam kung ano ang kukunin ni Yang Kai mula sa No-Return Pass, ngunit dahil sinabi niya iyon, natural na magkaroon ng kanyang layunin. Sa pag-iisip tungkol dito, biglang tumingin sa ibaba si Mi Jinglan, ibinaba ang kanyang ulo at nagsimulang mag-isip. Ang Black Ink Nest ay maaaring mabilis na magpadala ng mga balita, na isang kalamangan na wala sa sangkatauhan, si Yang Kai ay lumitaw sa E5 territory, ang Black Ink Clan ay natalo, kahit na 8 Pseudo Royal Lords ang napatay, ang natitirang pseudo tumakas ang Royal Lord, ang bagay na ito ay dapat na malapit ng maikalat pabalik sa No-Return Pass. At hindi magtatagal para makuha ng Black Ink Clan powerhouse sa kabilang larangan ng digmaan ang balitang ito. Ayon sa panahon, ang Pseudo-Royal Lords ng iba't ibang larangan ng digmaan ay tiyak na alam na ang tungkol sa pagbabago ng E5 territory. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, biglang tumayo si Mi Jinglan at sumigaw sa mahinang boses. Mabilis, magpadala ng mga utos sa Qingyang Army, hindi, magpadala ng mga utos sa 5 hukbo ni na Jinglei, Fen Yu, Liang Yi, Qing Xia, at Yu Chan, sabihin sa kanila na atakihin ang base camp ng Black Ink Clan, kahit anong poster ang palabas ng Black Ink Clan, huwag na huwag kang atres bago magpakita ang Pseudo Royal Lord. Kaagad, may isang messenger na nanguna sa utos. Mi Jinglan at hindi napigil ang iklik ang kanyang dila. Sana hindi pa huli ang lahat. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ang taong nagulat ng tagumpay. Pagkatapos ibagsak ng Chiwo Army ang E5 territory, sasabihin ni Zuaucho Yanghua at ng iba pa kung ano ang susunod nilang gagawin. Sumagot ang lalaki. Pagkatapos ng pag-uusap, nagpa siya ang ilang master na magpadala ng mga tropa upang palakasin ang pinakamalapit na hukbo ng Qing Xia, at kung bibilangan natin ang oras, ang hukbong Chiwo ay dapat na sumali sa hukbo ng Qing Xia. Tumanggo si Mi Jinglan. Mabuti yan, at least, makakain ang Black Ink Clan doon. Bago magtagpo ang dalawang hukbo, ang orihinal na hukbo ng Qing Xia ay hindi makakapantay sa mga kalaban na kanilang kinaharap, at kung siya ay tama, ang Black Ink Clan doon ay hindi masyadong matatapos. Chief Mi, bakit ang 5 hukbong ito lang ang magutos, ang ibang hukbo na may 9th grade master ay hindi na kailangang gawin din? Tanong ng isang staff, ipinaliwanag ni Mi Jinglan. Ang pangunawa ng 9th grade Heaven Opening Realm ay masigasig, kung ang Black Ink Clan Army ay may anumang mga abnormalidad, maaari nilang makita ito at hindi na kailangang paalalahanan mula sa panig na ito, ngunit ang ilang mga legion na walang nakaupong 9th grade sa bayan ay maaaring hindi matukoy ang pagbabago sa sitwasyon sa sandaling ito, marahil, kinakaharap pa rin nila ang Black Ink Clan Army. Ang mga pagbabagong tinutukoy ni Chief Mi ay, sinabi ni Mi Jinglan sa malalim na boses. Yung Pseudo Royal Lords, natatakot akong tumakas silang lahat. Ha? May nagulat na nagsalita, ngunit maya-maya, isang grupo ng mga tauhan ang nag-react. Sa ulat ng labanan sa E5 territory, ang mga Pseudo Royal Lord na iyon ay halos hindi makalaban nang makilala nila si Yang Kai, at maaari ring harangan ni Yang Kai ang territory gate at putulin ang pag-atres ng Black Ink Clan. Ang ganyang kaaway, sinong Black Ink Clan ang hindi natatakot? Si Yang Kai ay nagpakita sa E5 territory at lumahok lamang sa isang labanan, ngunit ang Black Ink Clan Army doon ay halos mapuksa, paano kung siya ay lumitaw sa iba pang great territory? Walang Pseudo Royal Lord ang may lakas ng loob at kumpiyansa na harapin si Yang Kai, kahit na may lakas sila ng loob na makipaglaban kay Yang Kai. Si Mona Ye, na palaging nag-iingat ay hindi papayag na gawin nila ito, tiyak na iuutos niya na agad silang umatras sa No-Return Pass, upang mapanatili ang kanilang lakas. Kaya sa sandaling ito, sa frontline battlefield, malamang nawala na ang Pseudo Royal Lords. Ang 6 na hukbo ng human race na may 9th grade na namamahala ay dapat na matukoy ito,
ngunit ang natitirang 5 hukbo ay maaaring hindi ito makita, kung ang Black Ink Clan Army ay nakipagtalo sa sangkatauhan, ang tao. Ang panig ng lahi ay malamang na hindi kumilos ng padalos-dalos, kaya binibigyan nito ang pseudo-royal lords ng espasyo at oras upang tumakas. Ang Black Ink Clan ay kayang lumaban sa sangkatauhan sa iba't ibang larangan ng digmaan, ang pseudo-royal lords ay hindi maliit na bagay, ngunit kung lahat sila ay tumakas, paano pa sila magkakaroon ng kapital para makipaglaban sa sangkatauhan? Ngayon ay ang pinakamahusay na oras para sa panig ng sangkatauhan upang palawakin ang mga resulta ng labanan. Noon lang naunawaan ng karamihan kung bakit ibinigay ni Mi Jinglan ang utos na iyon kanina. Ito ang disbentahan ng pag-uunat ng linya ng labanan, matamlay ang paghahatid ng impormasyon, hindi magiging napapanahon ang mga reinforcement, at ang sitwasyon sa larangan ng digmaan ay mabilis na nagbabago. Kadalasan, ang napapanahong paghahatid ng impormasyon ay kadalasang tumutukoy sa direksyon ng digmaan. Ang maganda ngayon ay na-promote na si Mi Jinglan sa 9th grade, sa wakas ay makakalipat na ang head office sa frontline, hindi na magkakaroon ng ganoong bagay. Nilusob ng Black Ink Clan ang 3,000 mundo sa loob ng libu-libong taon, ang lahat ng sigla sa mga Great Territory, kabilang ang Universe Worlds ay nawasak. Ngayon, oras na para mabawi ang nawawalang tinubo ang bayan. Bagamat nag-iwan ng gulo ang Black Ink Clan, ito ang tahanan kung saan nakaligtas ang sangkatauhan sa loob ng hindi mabilang na taon. Tumingin si Mi Jinglan sa malayo, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang puso ay pabago-bago, maaari niyang mahulaan, sa loob ng ilang taon, lahat ng nawala sa sangkatauhan ay babawiin. Sa orihinal, matagal na siyang handa na makipaglaban sa Black Ink Clan, ngunit hindi niya inaasahan ang isang aksidenteng sorpresa na darating ng napakabilis. At lahat ng ito ay nangyari dahil sa isang tao. Marshall Pick, Kabanata 5851. Basagin ang hukbo. Pagkatapos umatras mula sa Northern Pass, gumamit si Yang Kai ng iba't ibang paraan para selyuhan ang Territory Gate na nag-uugnay sa Spatial Territory at Northern Pass, pagkatapos ay tinatakan niya ang Territory Gate na nag-uugnay sa Spatial Territory at ang Shattered Heaven bago pumasok sa Shattered Heaven Territory Gate. Sa pagkakasara ng 3 Territory Gates, ang hukbo ng Black Ink Clan na naiwan sa 3,000 mundo ay naging walang iba kundi mga pagong sa isang garapon. Bagamat ang mga master ng Black Ink Clan sa Northern Pass ay may kakayahan na puwersahang masira ang mga seal, sa pagkaunawa ni Yang Kai kay Mona Ye, hindi siya gagawa ng ganoong pagpili. Sa kasalukuyan, ang Black Ink Clan ay nakapagpreserbo lamang ng malaking bilang ng mga high-level na mandirigma, ngunit para sa Black Ink Clan na hukbo na nanatili sa frontline upang labanan ang human race, ang Black Ink Clan ay walang kapangyarihan na gumawa ng kahit ano. Si Mona Ye ay walang oras o lakas para alalahanin ang buhay at kamatayan ng mga miyembro ng Black Ink Clan na nanatili sa iba't ibang larangan ng digmaan, kaya natural na hindi niya kailangang mag-aksaya ng oras at lakas sa pagsisikap na makapasok sa mga nakatatak na Territory Gate. Kasabay nito, ang mga malalaking labanan ay nagaganap sa lahat ng dako. Gaya ng hinula ni Mi Jinglan, ang 9th grade Heaven Opening Realm Masters ay lubos na nakakaalam ng mga pagbabago sa porma sayon ng kaaway sa iba't ibang larangan ng digmaan. Pagkatapos ng lahat ng pseudo-royal lords at territory lords ay lumikas, na nagdulot ng lubos na kaguluhan. Imposibleng magawa ang ganoong bagay nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas, lalo na kapag ang dalawang hukbo ay kasalukuyang nahaharap sa isang malaking labanan. Nang mapansin ito ng mga 9th grade master, agad nilang pinangunahan ang kani-kanilang hukbo upang maglunsad ng isang probong atak laban sa hukbo ng Black Ink Clan. Di nagtagal, natuklasan nila na ang mga puwersa ng kaaway na nakikipaglaban sa kanila sa loob ng maraming taon ay biglang nawalan ng kanilang mataas na antas ng lakas ng pakikipaglaban, at wala ni isang pseudo-royal lord ang lumitaw. Kahit na hindi nila alam kung ano ang nangyari sa Black Ink Clan, hindi palalampasan ng 9th grade masters ang magandang pagkakataon. Ang 6 na hukbo na may pinuno ng 9th grade na namamahala ay nasira ang porma sayon ng kalaban at napatay ang hindi mabilang na mga kalaban habang ang hukbo ng Black Ink Clan ay dumanas ng matinding casualty. Para naman kay Jinglei, Fen Yu, at sa iba pang 5 larangan ng digmaan na walang 9th grade master, wala sa kanila ang may ganoong katalas na pangunawa. Sa partikular, bago umatras ang pseudo-royal lords, nakagawa na sila ng lahat ng uri ng kahinahinalang plano. Ang hukbo ng Black Ink Clan ay nagbabantay at humarap sa hukbo ng human race mula sa malayo, na pinipigilan ang human race na kumilos ng padalos-dalos. Sa larangan lamang ng digmaan kung saan naroon ang hukbo ng Qingxia, mabilis na nagsimula ang labanan. Ito ay dahil ang Chiwo Army, na kumokontrol sa E5 territory, ay tumulong sa kanila pagkatapos ng maikling panahon ng pahinga.
Ang dalawang hukbo ay nagsanib at ang kanilang lakas ay tumaas. Sa malaking tagumpay ng Chiwo Army, natural na hindi sila natatakot na harapin ang Black Ink Clan. Noong una, akala nila ay magiging isang matinding labanan ito, ngunit pagkatapos ng isang tunay na laban, natuklasan nila na ang Black Ink Clan ay walang gaanong lakas para lumaban. Hanggang sa sandaling ito ay nagulat ang dalawang dakilang mga nakatataas na hukbo nang matuklasan na ang Black Ink Clan ay walang maraming powerhouse para labanan sila. Zhuao Xianghua ay isa ring mabilis na tao at mabilis na naunawaan ang pangunahing punto. Nauunawaan na ito ang resulta ng labanan ni Yang Kai sa E5 territory. Dahil ito ang kaso dito, malamang na pareho din ito para sa iba pang mga larangan ng digmaan. Kaagad, may nagpadala ng mensahe sa ibang mga larangan ng digmaan. Sa makatuwid, bago makarating sa kanila ang balita mula sa Head Office Division, natanggap na nina Jinglei, Fen Yu, at ng iba pang hukbo si Zhuao Chu mensahe ni Yang Hua. Sa sabay-sabay na pag-atake ng iba't ibang hukbo, natural na nahihirapang labanan ang Black Ink Clan. Ang pormasayo na kanilang itinayo ay parang papel, mabilis na nawasak. Hindi nagtagal pagkatapos magsimula ang labanan, ang malaking bilang ng mga Black Ink Clan cultivator ay tumakas sa territory gates habang ang human race ay naghiwalay upang habulin sila. Makalipas ang ilang buwan, sa ilalim ng pamumuno ng isang territory lord, nagsimulang magpanik ang isang grupo ng tumatakas na mga tropa ng Black Ink Clan habang patungo sila sa No-Return Pass. Medyo marami sila, na umaabot sa 10,000. Sa simula, mayroong higit sa 3 territory lords, ngunit sa panahong ito, sila ay tinugis ng human race at nagdusa ng maraming casualty. 2 sa 3 territory lords ang namatay sa labanan, isa na lang ang natira. Nasa harap nila ang territory gate na patungo sa Shattered Heaven. Hanggat dumaan sila sa territory gate na iyon, makapasok sila sa Shattered Heaven, at pagkatapos na dumaan sa Shattered Heaven, makapasok sila sa Spatial Territory at makatakas sa pagtugis ng human race. Ang paulit-ulit na mga karanasan sa pagtakas sa kamatayan ay naging dahilan upang ang hukbong Black Ink Clan na ito ay hindi makayanan ang pasanin, at pagkatapos ng ilang buwan ng pagsusumikap, sa wakas ay nakarating na sila rito, na nagpapahintulot sa pagod na hukbo na sa wakas ay makaramdam ng kaunting ginhawa. Gayunpaman, nang makita niya ang territory gate mula sa malayo, biglang naging seryoso ang ekspresyon ng territory lord. Bahagya niyang naramdaman na may mali sa territory gate na ito. Noong una, ang territory gate ay dapat na parang umiikot na vortex, ngunit ngayon ay nagmistulang isang nagyelo na lawa. Bago niya maisip kung ano ang nangyayari, isang mahinahong boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang tainga. Hindi naman malakas ang boses pero pagpasok nito sa tenga niya ay parang kulog. May dumating na ibang batch. Sino ta? Ang territory lord na namumuno sa grupo ay sumigaw sa mahinang boses, dahilan para mabigla ang mga natalong sundalo. Nang bumagsak ang boses na ito, sa wakas ay nakita ng territory lord ang mukha ng taong nagsalita. Nakaupo ang taong ito hindi kalayuan sa territory gate. Bagamat hindi siya partikular na kapansin-pansin, hindi siya isang taong madaling baliwalain. Sa sandaling ito, bored na ekspresyon ang suot niya habang tahimik na nakatitig sa grupo ng mga hindi imbitadong bisita. Ang territory lord ay hindi maintindihan kung bakit ngayon lang niya nakita ang taong ito, ngunit nang makita niya ang mukha ng taong ito, sa wakas ay naunawaan niya kung bakit hindi niya ito agad natuklasan. Masyadong malaki ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila. Kung ang kabilang partido ay sadyang itinago ang kanyang lakas, paano niya ito natuklasan? Yang Kai, ang human race killing star. Agad na nanlamig ang dugo ng territory lord nang maramdaman niyang sasabog na ang kanyang anit. Tumakbo. Ang territory lord ay nagkaroon lamang ng oras upang magpakawala ng mahinang dagandong bago niya naramdaman ang hindi maipaliwanag na sakit sa kanyang katawan at ang kanyang sigla ay napatay. Sa tabi ng territory gate, ibinuka ni Yang Kai ang kanyang palad at itinuro ito patungo sa direksyon ng natalong hukbo. Ang space principle sa paligid ng kanyang katawan ay lumundag at ang kawalan ay agad na nagbago sa isang lugar ng pagpatay na puno ng mga bitek sa espasyo. 10,000 mga tropa ng Black Ink Clan ang narout, ngunit bago pa man sila makagawa ng isang tunog, lahat sila ay nabura na. Tanging ang territory lord lang ang nakatagal saglit bago mamatay. Ang mga bitek sa espasyo na pumutol sa hukbo ng Black Ink Clan ay hindi agad nawala, sa halip ay patuloy na lumalawak, na nilalamon ang mga labi ng naputol na mga paa na parang matutulis na panga. Kahit na ang Ink Force na pinakawalan pagkatapos ng kamatayan ng Black Ink Clan ay tuluyang nilamon. Habang kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao, ang spatial crack ay bumalik sa normal at ang buong kawalan ay naging kalmado, na parang walang nangyari. Maging ang figure ni Yang Kai ay unti-unting nawala ng walang bakas.
Matapos selyuhan ang tatlong territory gates, binabantayan niya ang lugar na ito at hindi pa umaalis, kaya natural niyang inasahan ang eksenang ito. Sa frontline battlefield, lahat ng pseudo-royal lords, kasama ang malaking bilang ng territory lords at feudal lords, ay umatras sa Northern Pass. Sa larangan ng digmaan, ang Black Ink Clan ay hindi nakatugma para sa human race, ngunit ang bilang ng mga Black Ink Clan na hukbo sa bawat larangan ng digmaan ay napakalaki. Kung hindi niya tinatakan ang territory gates, magiging mahirap para sa Chiwo Army na ganap na lipulin ang kanilang mga kalaban. Ang 3,000 mundo ay malawak, at mayroong hindi mabilang na Great Territory. Sa sandaling tumakas ang hukbo ng Black Ink Clan, magiging mahirap para sa human race na habulin sila. Kaya naman, nagpasya siyang maghintay na lang dito at hintayin na mahulog sa kanyang bitag ang talunang hukbo. Sa nakalipas na ilang buwan, nakapatay siya ng higit sa 100 ng mga labi ng Black Ink Clan na tumakas dito. Iba-iba ang bilang ng mga labi ng Black Ink Clan, ilang libo, ilang daang libo. Ang epekto ng kanyang space ability ay nagpahintulot sa kanya na patayin ang kanyang mga kaaway nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Makalipas ang kalahating araw, isang napakagandang stream ng liwanag ang biglang lumipad mula sa malayo sa napakabilis na bilis. Nang makarating sa territory gate ay biglang huminto ang daloy ng liwanag. Ang daloy ng liwanag ay nagkalat, na nagpapakita ng isang marilag na figure. Sinulyapan muna ng lalaki ang selyadong territory gate na may naguguluhang ekspresyon bago ibinaling ang kanyang ulo patungo sa pinagtataguan ni Yang Kai at bahagyang tumango. Junior Brother Yang. Lumapit si Yang Kai at yumuko. Senior Brother Wu. Si Wu Qing iyon. Medyo nagulat ito kay Yang Kai, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito saglit, naunawaan niya na napagtanto din ni Wu Qing na magkakaroon ng hukbo ng Black Ink Clan na tatakas sa lugar na ito, kaya pumunta siya dito na may kaparehong ideya sa kanya, para harangin at patayin ang mga tumatakas na tropang ito. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang bihirang ngiti ang lumitaw sa seryosong mukha ni Wu Qing. Mukhang matagal nang nakaisip ng solusyon si Junior Brother, masyado akong nag-iisip. Wala pa siyang masyadong pakikitungo kay Yang Kai noon, ngunit nang siya at si Xiao Xiao ay naghihigpit sa Black Ink Giant Spirit God, 2 beses na silang binisita ni Yang Kai, ngunit hindi sila masyadong pamilyar sa isa't isa. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa kanyang paghanga kay Yang Kai. Sa mga taon na ginugol niya kasama si Xiao Xiao na sinusubukang sugpuin ang Black Ink Giant Spirit God, narinig niyang naawa si Xiao Xiao kay Yang Kai dahil sa hindi niya nagawang pagpasok sa 9th grade. Malinaw ding sinabi ni Xiao Xiao na kung makakalusot si Yang Kai sa 9th grade, marahil ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay mas malaki kaysa sa sinumang 9th grade matter sa kasaysayan ng human race. Si Wu Qing ay orihinal na nag-aalinlangan tungkol dito, ngunit pagkatapos matanggap ang ulat ng labanan mula sa E5 territory at ang mga kasunod na tugon mula sa Black Ink Clan, naunawaan niya kung bakit napakataas ng tingin ni Xiao Xiao kay Yang Kai. Ang nasabing junior ay talagang hindi isang ordinaryong 9th grade na maihahambing. Kahit na siya ay sumulong sa 9th grade ilang libong taon na ang nakalipas, alam ni Wu Qing na tiyak na hindi siya ang kalaban ni Yang Kai. Habang siya ay nawawala sa pag-iisip, ngumiti si Yang Kai at sinabing, "Nagkataon na kagagaling ko lang sa No-Return Pass, kaya hindi ito malaking bagay. Pumunta ka sa No-Return Pass." Natigilan si Wu Qing. Bagamat nakatanggap siya ng ulat mula sa E5 territory, hindi nito binanggit ang kinaroroonan ni Yang Kai. "Pumunta ako para hanapin sina Mo Na Ye at Mo Yu para mag-chat." Nanatiling tahimik si Wu Qing, alam na kung dumating si Yang Kai sa No-Return Pass, hindi ito magiging kasing simple ng pakikipag-chat lamang sa 2 royal lords. Ang mga pagbabago sa digmaan sa 3,000 mundo ay maaaring hindi lamang dulot ng labanan ng E5 territory, kundi pati na rin sa ginawa ni Yang Kai sa Northern Pass, na naging dahilan upang makaramdam ng pressure ang Black Ink Clan. Sa halip na magtanong ng sobra, tumango lang si Yang Kai at sinabing, "Sa ngayon, ang hukbo ng Black Ink Clan ay tumatakas sa lahat ng direksyon. Ang Junior Brother ay nagtataglay ng space ability, kaya siya ay akmang-akma upang harapin ang sitwasyong ito. Bakit hindi mo ako hayaang bantayan ang lugar na ito para sa iyo?" "Iyan ang iniisip ko," masayang tugon ni Yang Kai. Kanina pa siya naghihintay dito para hintayin ang pagdating ng human race team para makapagpadala sila ng mensahe sa iba pang 9th grade masters, ngunit sa halip na isang human race team, si Wu Qing ang mismong pumunta dito, nagligtas sa kanya ng maraming problema. Sa pamamagitan ng isang veteranong 9th grade Heaven Opening Realm na personal na nagbabantay sa lugar na ito, kahit na ang hukbo ng Black Ink Clan ay tumakas dito, sila ay lalakad lamang sa isang bitag, kaya si Yang Kai ay madaling makaalis. Bukod dito,
hindi mali ang sinabi ni Wu Qing. Sa kanyang space ability, nagkaroon siya ng mas malaking kalamangan sa pangangaso sa hukbo ng Black Ink Clan. Ang dalawa sa kanila ay nagpapalitan ng mga lugar ay magbibigay daan sa kanya upang mas maipakita ang kanyang lakas. Walang maibibigay, kaya pagkatapos makipagpalitan ng ilang salita kay Wu Qing, umalis si Yang Kai. Martial Pick, Kabanata 5852. Nagdiriwang ang buong pamilya. Nang kumalat ang balita ng malaking tagumpay sa frontline at ang pagkatalo ng Black Ink Clan, tuwang-tuwa ang buong human race. Matapos salakayin ng Black Ink Clan ang 3,000 mundo, ang human race ay walang pagpipilian kundi magsagawa ng isang mahusay na plano sa paglipat. Ang human race mula sa iba't ibang Great Territory ay umalis sa kanilang mga tahanan at iniwan ang kanilang tinubuang lupa at pamana ng ninuno, na pinilit na lumipat sa High Heaven Territory. Ito ang sakit ng buong lahi, gayon din ang kahihiyan ng buong human race. Gayunpaman, bago sila makabangon mula sa sakit at kahihiyan na ito, ang naghihintay sa kanila ay isang digmaan na may kinalaman sa kaligtasan ng kanilang lahi. Ang human race ay nakulong sa mahigit 100 Great Territory battlefields, patuloy na lumalaban sa Black Ink Clan, at libu-libong taon ang lumipas sa isang kisap mata. Sa panahong ito, tiniis ng buong lahi ang kahihiyan at nakatuon sa pag-iipon ng kanilang lakas. Ilang daang taon na ang nakalilipas, biglang lumitaw ang Universe Furnace, na nagdulot ng pagkapatas sa pagitan ng dalawang lahi at ipinahayag na ang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi ay sumiklab. Sa pag-asa sa kanilang kaalaman sa Universe Furnace, nagawa ng human race na ibalik ang sitwasyon at mabawi ang maraming nawalang lupain. Gayunpaman, nang ang Black Ink Clan ay tunay na nagsimulang gumamit ng kanilang lakas, ang digmaan ay muling nahulog sa isang pagkapatas. Walang nakakaalam kung gaano katagal ang digmaan, at walang nakakaalam kung masasaksihan nila ang huling tagumpay sa kanilang buhay. Walang sino mang umasa na darating ang tagumpay ng biglaan. Ang mga ulat ng digmaan ay ipinadala mula sa Head Office Division, na nagpapahayag sa lahat ng mga angkan na naiwan upang bantayan ang likuran. Sa mga ulat na ito, nakita ng lahat ang bilang ng mga sundalong pumatay sa kalaban, nakita ang pag-usad ng pagbawi sa nawalang teritoryo, nakikita ng lahat na sa wakas ay dumating na ang bukang liwayway. Sa loob lamang ng ilang maikling buwan, ang 12 dakilang hukbo ay ganap na nilulusot ang mga puwersa ng kaaway sa kani-kanilang mga larangan ng digmaan, at ang hukbong Chiwo ay halos ganap na napuksa ang kanilang kalaban. Nagdiwang ang buong lahi. Makalipas ang isa pang kalahating taon, natapos na ang malakihang labanan. Ang 12 pangunahing hukbo ng human race ay kumalat sa lahat ng direksyon upang hanapin ang mga labi ng Black Ink Clan. Hanggang ngayon, ang 3,000 mundo na nahulog sa kamay ng Black Ink Clan sa libu-libong taon ay ganap na nabawi ng human race. Sa digmaang ito na may kinalaman sa kinabukasan ng human race, naalala ng lahat ang isang pangalan. Yang Kai. Ang Star Boundary Great Emperor, ang Palace Master of High Heaven Palace, isang bagong henerasyon ng 9th Grade Heaven Opening Realm. Hanggang sa sandaling ito lamang naunawaan ng mga taong nakalap ng lahat ng uri ng impormasyon kung bakit mabilis na natapos ang digmaang ito. Nakakagulat, mismong si Yang Kai ang nagdulot ng napakalaking banta sa Pseudo-Royal Lords, at ang kanyang kahusayan sa kanyang space ability ay naging dahilan upang ang Black Ink Clan ay walang pagpipilian kundi ang alalahanin ang lahat ng Pseudo-Royal Lords na naging nakikipaglaban sa labas ng Northern Pass. Kung wala ang suporta ng Pseudo-Royal Lord, ang hukbo ng Black Ink Clan ay parang isang walang ngipin na tigre na madaling natalo ng hukbo ng human race. Sa makatuwid, sa panahong ito, ang bawat lugar kung saan nakatira ang human lahi ay puno ng pangalan ng isang tao. Sa oras na ito, sa kawalan sa labas ng floating continent ng head office, magkatabi sina Yang Kai at ni Jinglan. Nagtataka ang ekspresyon ng huli, hindi alam kung bakit misteryosong kinaladkad siya ni Yang Kai palabas. Dahil humiwalay siya kay Wu Qing noong araw na iyon, mabilis na kumilos si Yang Kai habang hinahanap din ang narurot na hukbo ng Black Ink Clan, kaya medyo nakakuha siya ng kaunti. Gayunpaman, ang narutan na hukbo ng Black Ink Clan ay kasalukuyang nakakalat sa iba't ibang Great Territory, at sa kasalukuyang sitwasyon, mahirap hanapin silang lahat. Ang lakas lamang ni Yang Kai ay hindi na gaanong nagagamit, kaya kinailangan niyang ipaubaya ang bagay na ito sa 12 pangunahing hukbo ng human race. Ngayong ang 12 pangunahing hukbong ito ay gumagalaw sa iba't ibang Great Territory, paminsan-minsan ay makakahanap sila ng ilang nakatagong mga labi ng Black Ink Clan. Malamang na sa loob lamang ng ilang taon, ang mga labi ng Black Ink Clan Army sa 3,000 mundo ay ganap ng malilinas. Sa oras na iyon, ang 3,000 mundo ay ganap na mababawi. Siyempre, sa human race,
ang pagsupil sa 3,000 mundo ay may mas simbolikong kahulugan kaysa sa pagiging praktikal. Sa ngayon, ang 3,000 mundo ay ganap na baog, na may mga lumulutang na kontinente lamang ang lumulutang sa kawalan. Kaya't kahit na nagawa nilang mabawi ang lahat ng 3,000 mundo, ang mga umalis sa kanilang tinubuang bayan ay hindi na makakabalik. Dapat sabihin na ito ay isang napakalungkot na bagay, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Yang Kai sa paghahanap sa mga labi ng hukbo ng Black Ink Clan at sa halip ay bumalik sa head office upang hanapin si Mi Jinglan. Marami siyang naipon na magagandang bagay sa kanyang mga kamay. Junior brother, ano ang gusto mong gawin? Hindi maiwasang magtanong ni Mi Jinglan. Nagtaas ng kilay si Yang Kai sa kanya. Senior brother, mangyaring huminahon, may ipapakita ako sa iyo na maganda. Pagkasabi nito, inabot ni Yang Kai ang kanyang mga damit, kinuha ang bola na nakompress ng space-time river, at itinapon ito. Itinaas ni Mi Jinglan ang kanyang mga mata at tumingin ng may pagtataka, nakita ang mayamang kapangyarihan ng Great Dao sa maliit na space-time river. Kahit na siya ay kasalukuyang 9th grade, hindi niya maiwasang mamangha, natural na mararamdaman niya ang kakaiba ng space-time river na ito at alam niya na bagamat pareho silang 9th grade, ang mga natamo ni Yang Kai sa Great Dao ay higit pa sa kanya. Ang space-time river ay dahan-dahang umiikot, tulad ng isang maluwag na bola ng sinulid, na lumalawak sa bawat pag-ikot, at habang lumalakad ito, mas lumalaki ito. Ilang sandali pa, isang napakalaking figure ang lumitaw sa larangan ng pangitain ni Mi Jinglan. Nagulat si Mi Jinglan. Kung tutusin, nang magkaroon ng hugis ang bagay na nasa harapan niya, nakilala na niya ito, ngunit hindi siya sigurado. Ngayon lang siya nakatitiyak na ang lumabas sa harapan niya ay isang kompletong pagdaan sa bundok. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at tinawag pabalik ang kanyang space-time river, hinigop ang kapangyarihan ng Great Dao sa kanyang katawan bago bumaling kay Mi Jinglan at nagtanong. Senior brother, paano kung ang item na ito ay gagamitin bilang head office division sa hinaharap? Tumango si Mi Jinglan na may komplikadong ekspresyon. Mabuti. Itinaas ang kanyang kamay, hinawakan niya ang braso ni Yang Kai at sinabing, halika, tingnan mo ako sa loob. Magkatabing naglakad silang dalawa patungo sa matayog na daanan ng bundok at nakarating sa paanan ng pader ng lungsod. Pagtingin sa mga may batik-batik na salita, tumahimik sila. Ito ay dating sandata na ginamit ng human race para labanan ang Black Ink Clan. Hindi mabilang na mga sundalo ang nagbuhos ng kanilang dugo at pawis sa harap ng pass na ito at nakipaglaban hanggang kamatayan sa Black Ink Clan. Pagkaraan ng mga henerasyon, ang Black Ink Clan ay nahinto sa Black Ink Battlefield. Tahimik man ang kawalan, nang makarating sila sa harap nitong dakilang daanan, naririnig pa rin nila ang mga ingay ng matinding labanan na naganap dito. Ito ang mga pakikibaka ng mga sundalo ng human race, ang huling tunog ng kanilang buhay. Ang mountain pass na ito, tulad ng iba pang mga mountain pass, ay tumayo ng mataas sa Black Ink Battlefield sa daan-daang libong taon. Pinangunahan nito ang hukbo ng human race sa isang ekspedisyon sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, ngunit sa huli, ito ay natalo at inabandona sa labas ng Northern Pass. Ngayong nahulog na ito sa mga kamay ng Black Ink Clan, natural na hindi ito masyadong mamahalin ng Black Ink Clan. Bagamat ang kasalukuyang Mountain Pass ay buo pa rin sa kalakhan, ang loob ng Mountain Pass ay parang kaparangan, na may ilang magulong bakas na naiwan pagkatapos alisin ang Black Ink Nest. Naglakad-lakad ang dalawang figure sa paligid ng Mountain Pass at hindi nagtagal ay nakarating sa harap ng isang malaking tablet. Ito ang Heroic Spirit Tablet na ginamit upang itala ang mga pangalan at pinagmulan ng bawat sundalo ng human race na namatay sa labanan. Ito ang tanging bakas na naiwan ng mga sinaunang pantas sa mundong ito. Kung tutusin, marami sa mga sundalo ng human race ang namatay sa labanan, walang naiwan. Itinaas ang kanyang kamay para panasan ang alikabok na naipon sa Heroic Spirit Tablet, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Mi Jinglan. Napakabait ni Junior brother. Sa gayong Mountain Pass, magiging mas maginhawa para sa head office na kumilos sa hinaharap, at hindi na kailangang manatili sila sa isang lugar. Bukod dito, si Mi Jinglan ay nakalusot din sa 9th grade, kaya sa Mountain Pass na ito, mas malaki ang kanyang magiging papel sa mga darating na laban. Nakakalungkot na hindi ko na maibabalik pa. Umiling si Yang Kai. Alam din ng Black Ink Clan ang kapangyarihan ng napakalakas na pagdaan sa bundok, kaya ang pagsang-ayon na hayaang kunin ni Yang Kai ang isa ay limitasyon na. Walang paraan na papayag si Mo na Yen na hayaan siyang kumuha ng higit pa. Higit pa rito, walang kakayahan si Yang Kai na kumuha ng isa pa. Ang core ng Pure Yang Pass ay hindi nawawala, tama ba? Tanong muli ni Yang Kai. Ang bawat mountain pass ay may sariling core.
Kung tutusin, hindi naging madali ang pagpapatakbo ng napakalaking mountain pass. Matapos bawiin ng Great Evolution Army ang Great Evolution Pass, dahil hindi nila mahanap ang core nito, halos makaladkad ito pababa sa ekspedisyon ng human race. Sa huli, si Yang Kai ang napunta sa kawalan at natagpuan ang nawawalang core. May core ang Great Evolution Pass, kaya natural na mayroon din ang Pyriang Pass. Ayon sa kaalaman ni Yang Kai, nang umatras ang human race sa spatial territory, lahat ng natitirang core ay inalis. Sa makatuwid, ang core ng Pyriang Pass ay malamang na nasa kamay ng human race, ngunit hindi alam ni Yang Kai kung sino ang nag-iingat nito. Hindi naman nawawala, ang core ng iba't ibang mountain pass ay lahat kay Senior Sister Xiao Xiao. Malalaman natin pagkatapos tanungin siya mamaya. Sagot ni Mi Jinglan, biglang sumakit ang ulo. Ngunit ang pag-aayos ng bagay na ito ay malamang na magagastos ng maraming mapagkukunan. Nang umatras ang human race mula sa No-Return Pass, hindi lang nila inalis ang core, ngunit inalis din nila ang lahat ng artifact at spirit arrays na itinakda nila sa Mountain Pass, pati na rin ang mga mayroon sila. Nabigo na alisin, baka magamit sila ng Black Ink Clan. Kaya sa sandaling ito, ang Pyriang Pass ay isa lamang walang laman na kahon, at kung gusto nilang ipakita ang buong kapangyarihan nito, kakailanganin nilang sumailalim sa isang napakalaking pagbabago. Ang dami ng mga mapagkukunan na kakailanganin nila ay hindi maisip, lalo na dahil ang human race ay walang sapat na mapagkukunan. Sa madaling salita, mahirap sila. Ngumiti si Yang Kai, naglabas ng maraming space rings, at sinabing, nakalimutan kong sabihin kay senior brother na hindi lang Pyriang Pass ang dinala ko mula sa Black Ink Clan, kundi pati na rin ang mga bagay na ito. Mi Jinglan at nagliwanag ang kanyang mga mata. Magkano? Sumagot si Yang Kai. Wala pang 20 milyong materyales na katumbas ng 5th grade resources. Nagulat si Mi Jinglan, nanginginig ang kanyang mga mata habang nagtanong. Pumayag dito ang Black Ink Clan. Kung hindi dahil sa mga namumukod tanging tagumpay ni Yang Kai sa paglipas ng mga taon, maghay-hinala si Mi Jinglan na mayroon siyang isang uri ng malilim na pakikitungo sa Black Ink Clan. Ang dami ng mga mapagkukunan na mayroon siya ay sadyang nakakatakot. Wala sa kanila iyan. Sabi ni Yang Kai habang inihagis niya ang space rings patungo kay Mi Jinglan. Dali-dali itong kinuha ni Mi Jinglan at sinuri, natuklasan na ang bawat espasyo ay napuno hanggang sa labi. Sa napakaraming mapagkukunan, hindi niya kailangang mag-alala ng labis. Bukod dito, ang 12 pangunahing hukbo ng human race ay nakasamsam din ng maraming mapagkukunan. Pagkatapos ng lahat, ang Black Ink Clan ay isang malaking puwersang gumagastos ng mapagkukunan, at sa tuwing ang hukbo ng Black Ink Clan ay magmarcha pasulong, magkakaroon ng malaking bilang ng mga mapagkukunan na nakaimbak, na ang lahat ay karaniwang naging mga samsam ng digmaan para sa human race. Gayunpaman, ang katotohanan na nagawang ninakawan ni Yang Kai ang napakaraming mapagkukunan mula sa Black Ink Clan ay medyo hindi kapanipaniwala kay Mi Jinglan. Ang katotohanan na ang Black Ink Clan ay handang sumangayon sa isang malinaw na gawain ay nagpakita kung gaano sila natatakot kay Yang Kai.